Sa loob ng himpilan, ipinakilala ni Miguelito sa media sina Marites, Divina at Don Julio bilang mga miyembro ng Montenegro Drug Syndicate. Ipinahayag niyang nag-iisa na lamang ang tunay na leader ng kanilang operasyon, si Ramon Montenegro, na natalo sapagkat wanted din naman ito. Halata ang galit at paninisi ni Divina kay Tanggol sa bawat salitang bitawan niya. Narinig ni Don Julio ang pahayag ni Divina at agad itong sinita. Iginiit niyang nadaya si Tanggol kaya natalo. Ngunit mayabang ang naging sagot ni Divina. Kahit pa dinaya, hindi naman susunod si Tanggol sa mga kagustuhan ng kanilang group. Samantala, kinausap ni Roberto si Divina at ipinaalam na may paraan upang mapagaan ang kaso nito. Ngunit mangyayari lamang iyon kung papayag si Divina na makipagtulungan sa kanya. Sa ibang dako, napanood ng grupo ni na Fatima ang balitang naganap na pamamaril sa mansyon ng Montenegro. Sa ulat sa telebisyon, ipinakitang isinugod si Ramon sa ospital. Agad na nagmadali si Tanggol upang makibalita at sinabi ni Enteng na ibig sabihin, buhay pa si Ramon. Naisip agad ni Tanggol na tiyak pupuntahan ng mga gerero ang ospital upang tapusin ang buhay ni Ramon. Nang tanungin ni Paeng ang kanyang plano, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tanggol na pupuntahan niya ang kanyang ama upang iligtas ito. Di nagtagal, dumating si Divina sa pinagtataguan ni Tanggol. Nagulat si Tanggol at agad na nagtanong kung paano ito nakalabas ng kulungan. Ipinaliwanag ni Divina na siya ay nakapagpiyansa. Nagduda si Tanggol, alam niyang napakalaki ng kanilang kasong may kinalaman sa droga para basta na lamang makapagpiyansa. Bigla na lamang bumunot si Divina ng baril at itinutok kay Tanggol. Nabigla si Tanggol at natanong ang pakay nito. Sagot ni Divina, kailangan niyang iligtas ang sarili. Sa isang iglap, naglabasan ang mga pulis at pinaligiran si Tanggol. Hinablot ni Tanggol ang baril ni Divina at itinapat dito, nagbabanta na kung may magpaputok, tatapusin niya si Divina. Bumilang si Hector upang mapasuko si Tanggol. Ngunit bago pa makumpleto ang bilang, nauna nang nagpaputok si Tanggol. Sunod-sunod niyang tinugis ang mga pulis at mabilis ding gumanti ang mga ito sa matinding palitan ng putok. Habang nagpapatuloy ang labanan, tumakas sina Fatima ngunit nasalubong si Ponggay. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Gumamit ng patalim si Fatima at nagtagumpay. Pinabagsak si Ponggay at tinutukan ng patalim upang hindi na makabangon. Samantala, patuloy ang palitan ng bala ni Tanggol at Hector. Habang nakatuktok ang patalim ni Fatima kay Ponggay, tinawag siya ni Paeng. Sa paglingon ni Paeng, aksidenteng nakalabit ang gatilyo at tinamaan siya ng bala. Napasigaw si Fatima sa pagkabigla at agad na tumakbo, naguguluhan at puno ng pangamba. Papatuloy ang putukan, hindi nagpahinga si Tanggol at tinadtad ng bala sina Hector at ang mga pulis. Galit na galit ding nakipagbarilan si Fatima matapos ang sinapit ni Paeng. Ngunit sa isang iglap, nang lumitaw siya sa gitna ng labanan, tinamaan siya ng bala at matapos ang sunod-sunod na pag-aresto at pagbubunyag ni Miguelito sa sinasabing koneksyon ng mga Montenegro sa droga, lalo pang tumindi ang kaguluhan. Sa loob ng kulungan, umigting ang tensyon nang magbangayan sina Divina at Don Julio hinggil sa pagkatalo ni Tanggol. Samantalang lihim na nakikipag-usap si Roberto upang mailigtas si Divina kapalit ng kanyang kooperasyon. Sa labas, dumagundong ang mas mabigat na bakbakan. Habang lumalaban para sa buhay ng kanyang ama, pinanindigan ni Tanggol ang bawat desisyon, mula sa pagtakbo sa ospital hanggang sa biglaang pagharap kay Divina na armado at may kasamang pulis. Mula sa pagkubkob hanggang sa palitan ng putok, pinakita ni Tanggol ang matinding tapang at diskarte upang mailigtas ang sarili at ang mga kasama. Kasabay nito, nagkaroon ng matinding engkwentro sina Fatima at Ponggay na nauwi sa aksidenteng pagkabaril kay Paeng at sa pagkakatumba ni Fatima matapos tamaan ng bala. Sa huli, walang malinaw na panalo. Ang buong lugar ay napuno ng dugo, sigawan, at walang humpay na putukan. Iniwan ang tanong
kung may matitira pa sa mga Montenegro upang ipagpatuloy ang laban at kung paano nila haharapin ang mas mabigat pang ganti ng mga gerero. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.